Kaya po mga pinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang gagto na ating po malagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya inaanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Na ito po idadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Paul Manzano. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya sa panandalangin na aming minamati na galang Pastor Evangelista, Willie Armeda, and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupuna nagpasalamat sa bawat yugto na aming banalagawan pinagpaltilangisan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming sututuin, O Diyos, hallelujah. Sa bawat bago po yan, minsan pa kami buong pagpapamaba. Iminakahabang nakapatawaran sa lahat ang magawa namin pagkukulang, pagsalansan sa malakalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo na kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal ang Panginoon Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual pala, at siyempre nga parang alam maintindihan, inibig ng mga baguang masita matatim maging sa aming beloved webcast viewers. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlan ng kaaway, demons of hindrance that doesn't believe, cast out from them and bind the power of darkness on all of this we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo. Una tigit sa lahat, ako na nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na po sa Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Armeda, the end-time beloved of God. We love you so much, Pamala Pastor. And we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linis Armeda, beloved Mama Dear. And greeting as well to all the beloved children, whole Armeda family, at sa lahat po natin minamating ibig ng mga kapatid na makapamagawa, sa lahat po ng ating mga inibig ng mga bisita na nandito ngayon, maging sa lahat po nating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Lucas Smith, sa kalamang anak, beloved Mr. Willie James Armenta Jr., beloved Post, beloved Tini, sa kalamang anak, at sa lahat po ng inibig ng mga kapamagawa, mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo na nakantabay sa ating live streaming, magandang hapon po. Welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Beloved sons of God, always remember this one thing, that all riches, honor, and everlasting righteousness come from our loving God. And those who love and follow the will of God receive and inherit the aforementioned by our dearest Lord Jesus Christ. Mga iniibig, ang lahat po ng kayamanan, lahat ng karangalan at lumalaging katwiran, ito po ay nagmumula lamang sa ating dakilang Diyos. At ito po ay ibinibigay at ipinamamana lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng nagsisiibig at tumatalima sa lahat ng kanyang kautusan. Kaya kung ating po mababasa dito sa banal na kasulatan, dito po sa from the book of Proverbs, chapter 8, verses 18 and 21, kaya nilaman po. The book of Proverbs, chapter 8, verses 18 and 21. Riches and honor are with me, yea, durable riches and righteousness. Verse 21. That I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. God bless you po sa Tagalog. Mga kawigan, Kapitulo 8, versikulo 18, talon sa 21. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. Upang aking mapagmanahin ng pag-aari, yaong nagsisiibig sa akin. At upang aking mapuno ang mga kanilang ingatang yaman. Amen. Purihin po ang ating dakilan Diyos sa buhay, mga inibig ko. Ang mahal na po na magpasa sa kanyang banal salita. So napakaliwanag, mga inibig ko, na pag tayo po ay umiibig at sinasagawa ang lahat ng kahatulan, katwiran ng ating dakilan Diyos sa buhay, na kung saan ay ipagkakaloob ng mahal na Panginoon, yung mga kayamanan na yan, mga inibig ko, sabi nga niya, tayo ay kanyang maging sariling pag-aari at pupunuin niya ang lahat ng mga ingatang yaman, mga inibig ko. So ibig sabihin, mga inibig, na talagang pag tayo po'y tumalima,
at ganapin ang lahat kahatulan ng mahal na panahon. Ito po'y ating makakamtan. Kaya nga, sa ating panahon ngayon, na kung saan ay maraming tao, partikular ang mga hindi naglilingkod sa totoong Diyos, ay naghahanap, naghahangad ng kayamanan, karangalan. At ang iba'y natabunan na nga, mga inibig ko. At sa pagnanais na sila po yumaman, sila po ay nangasinsay at nangabigo at nangapahamak. Subalit, mga inibig ko, kung alam lamang ng mga tao na walang ibang nagmay-may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito, kundi ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat na makikita sa mundong ito, ito po'y pag-aari na nagmumula sa Diyos. Nasabi ng banal na kasulatan, may inibig ko, Thine, O Lord, is the greatness and the power, and the glory and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi naman ng kasulatan sa unang Kronika 29:11-12, Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalatian at ang pagkatagumpay at ang karangalan sapagkat lahat na nasa langit at na nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at sa iyong kamay ang pagkapadakila at pagkabalakas sa lahat. Palakpakan po ating dakilang Diyos ng buhay. Amen. Praise God. Kaya itong ating mga nabasang ito, mga inibig ko, ito po ay mapapasa ating lahat. Kung tayo po'y iibig at isasagawa po ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved person or beloved children na tayo tinuruan, pinangaralan, mga inibig ko, kung paano tayo pagpapalain lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Ngayon, mga inibig ko, ano po ba itong durable riches and righteousness? O itong lumalaging kayamanan o katwiran? Ano po ba ito? Ito ba'y patungkol lamang sa mga nabasa natin kanina, sa mga kayamanan, karangalan, katanyagan, kapangyarihan? Ano po sabi dito from the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 1, verses 4 and 5, 7 and 8, and 13 and 14. Kaya nila mo po. The book of Ephesians chapter 1, verse 4 and verse 5. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Verses 7 and 8. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Verses 13 and 14. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Efeso, Kapitulo 1, versikulo 4, 5, 7, 8, 13 at 14. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Nasa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo
nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Dito sa 13, na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng mga aral ng katotohanan ng Ebanghelyo, na sa kanya naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. 14, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Palakpakan mo muna natin pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So yung tanong natin kanina, mga inibig ko, ano po ba itong durable riches and righteousness o yung lumalaging kayamanan at katwiran, mga inibig ko? Sapagkat nabanggit natin kanina, mga inibig ko, lahat ng kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, pagpupuno, lahat na mga inibig ko ay nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Subalit, ang sabi naman ng kasulatan, mga inibig ko, na bago palalangin ang mundong ito'y, tayo'y chosen, pinili at hinirang na ng Diyos. Ito po yung tinatawag na lumalaging kayamanan at katwiran. Durable riches and righteousness na nasasabi ng banal na kasulatan. Yung ating kaligtasan, mga inibig ko, ito po higit pa sa kayamanan na nakikita natin sa mundong ito. Everybody, praise the Lord. Kung tutuusin, mga inibig ko, ano po ba dati ang ating buhay? Sa mga gawang makasalanan dati, sino po tayo upang tawagin at piliin at hirangin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Kaya dito makikita natin, napakinggan natin yung ating beloved Brother Condes kanina, may inibig ko, yung patutuo niya, na siya umiyak, lumuluha sa grabing kagalakan, sapagkat gusto niya magbago, hindi niya magawa, mga inibig ko, nandun lagi sila ay napapatrobol, batuhan, barilan, mga inibig ko. Kaya nga dumating na ang pagkakataon na sila tinutugis na ng batas, mga iniibig. At gusto niya magbago, mga inibig ko. Sa ating reliyong kinagristiyan, subalit gusto niya magbago, pero walang pagbabago, mga inibig ko. Subalit sang araw, sa mamagitan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na dinadala ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, siya ay nakadalo. At dito mga tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Kristo, nagbabaptismo sa tubig sa pangalan ating Kristo buhay. Natanggap niya yung lumalaging kayamanan at katulad na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi niya hanggang ngayon, grabing kagalakan ng aking nararamdaman. Sapagkat totoo naman po, mga inibig ko, pag pinahalagan mo yung kaligtasan natin, this is more than anumang kayamanan sa mundong ito, mga inibig ko. Talaga naman pong masasabi natin na ikaw na yung pinagpala sa lahat ng pinagpala sa mundong ito. Everybody, praise the Lord! Maalala ko pa isang patutunan ng ating kapatid na kung saan ay galing siya sa mga inuman kasi sa marami siyang bisyo ng mga panahon. Lahat ng bisyo nalalakan na sa kanya. At pagkatapos, mga inibig ko ay diyan mismo sa Amoranto, diyan na siya nakatulog sa sobrang kalasingan. Tapos linggo na. Nakita niya maraming pumupunta sa loob ng Amoranto Sports Complex. At siya nag-obserba, sabi, ano ba ito? Sa sarili niya, gusto rin niya magbago, mga inibig ko. At pagkatapos, meron tayong mga masisipag na mga beloved choir members, mga inibig ko na sila po ay dinala sa loob. At siya po ay inupo sa isang upuan. At sa madaling salita, siya po ay tumanggap sa ating dakilang Diyos na buhay. At nung panahon na yun, mga inibig ko, grabe ang kanyang problema, kahirapan, mga inibig ko. Pagamat nagtatrabaho, wala pa rin. At meron naman siya pinagkakitaan, isang kariton, na nagtutulak doon sa parte ng bikutan, mga inibig ko, at nagtitinda ng mga chichirya. Sa madaling salita, mga inibig, ay nakapakinig dito ng mga matatapat na mga Kristiyano sa turot araw at mga pastor sa pagbibigay, pagkapalain ka ng Diyos. At dito, mga inibig ko, sinagawa niya yun. At yung kanyang inuupahan na maliit na bahay doon sa bikutan, mga inibig ko, ay ito po ay sabi na may-ari, baka gusto mo, bilhin mo itong lugar na ito. Kasi kami ay mangingibang bansa. Sabi niya, wala pa po akong panahon, pala akong kakayahan.
Sapagat ako'y isa lamang mahirap. Nakita niyo naman, kariton lang aking dinadala. Subalit lumipas ang araw panahon, may inibig ko, pinagpalang lubos ng ating dakilang sa buhay. Nabili niya yung lugar na yan at napatayon niya ng hanggang 5th floor na building sa kabagan ng ating dakilang sa buhay. Yung dating tinutulak ng kariton, bimilang po siya ng maraming sasakyan. May mga Montero, Adventure, mga L300, panghakot na mga grocery, mga inibig ko. Talagang pinagpalang lubos ng ating dakilang sa buhay. Pero hindi pa rin siya nasiyahan doon. Iniwan niya yung kanyang kayamanan, ibinigay niya yung kanyang buhay, sila mag-asawang, kanyang pamilya. Ano sila sa Batangas ngayon, may inibig ko, bilang manggagawa ng ating mahal na noon. Nung nagkausap kami, Brad, ano nangyari? Sabi niya, binigay ko lang sa mga kuya ko kasi iba yung nararamdaman ko, Brad. Iba yung naramdaman ko na kagalakan kasiyahan pag nasagawain ka ng ating pinakamamahal na noon. Sa madaling salita, nag-full-time work ng ating mahal na kapatid. Mapalakpakan po ba ating pinakamahal na noon? Dito makikita natin, may inibig, na mas mahalaga yung kaligtasan na ino-offer ng ating mahal sa bawat sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, may inibig ko, na sa Kanya'y mayroong tayong ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating kasalanan ayon sa mga kakahinaan ng Kanyang biyak, kayaman ng Kanyang biyaya, na pinasagana niya sa atin ng buong karunungan at katalinuhan. Tayo binigyan ng katilinuhan, karunungan, kaalaman, upang malaman natin, mga inibig ko, na tayo tinubos mula sa kasalanan. At narinig natin, mga inibig ko, ang aral at turo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan with power anointing na daladala ng ating minamat ginagan ng pastor, mga inibig ko, na kung saan, mga inibig, na tayo po, na nagsisampalataya, na tinataka ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya masisi mo ba yung ating kapatid, ating beloved brother Jumper yan, ibigay kanya kanyang buhay, kanyang buong sambahayan. Andun sila, galak na galak sa pagalingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya manibig ko, yung tatak ng Holy Spirit, mahirap pong hanapin yan. Maraming tao ang nagnanais na ito'y makamtan. Pero sila pibigo, minibigo. Pero tayo, na tinatakan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, higit pa tayo sa lahat na mayayaman sa mga tao sa mundong ito. Everybody, praise the Lord! Sapagat yung tatak ng Espiritu ng Diyos, talaga naman po makikita mo, lagi tayong masaya. Kahit sa ganitong panahon ng pandemya, ang mga anak ng Diyos ay nananatiling andun ang pagtitiwala, mga inibig ko, sapagkat ang Diyos natin hindi na kailangan nagpabaya, hindi tayo iniwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi katulad ng mga tao sa nibutang ito, tulad ng clown, mga inibig ko, magaling sila magpasaya, pero after na sila ay makapagpasaya na, ang kanilang buhay malungkot din. Pero tayo, sa tuwing nagtitipo ng mga anak ng Diyos, nagkakaroon tayo ng spiritual fiesta. Ibinubuhos ng dakilang Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa atin na ito, mga inibig ko, ay maraming tao naghahanap, subalit sila lahat ay bigo. Kaya nga tayo pinagpala sa atang pinagpala, mga inibig ko. Sabagat dito meron tao ng Diyos, may propeta ng Diyos na tayo na ipinalalangin, nagsakripisyo, nag-ayuno. Kaya tayo ngayon ay nagtatamasa ng grabing pagpapalang physical, material at spiritual na pagpapalang. Kaya nga hindi yung tatak ng katulad ng itong sa Mark of the Beast, may inibig ko, yung 666, ang sabi sa Revelation sa 13, 16 up to 18. Hindi yun ang tatak. Ang tatak natin, yung tatak na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya lagi natin isipin, mga inibig ko, na tayong umiibig at sumusunod at lumalakad ng ayon sa katwiran ng ating pinakamamahal na panahon. Daig pa natin ang mga pinagpala, mga mayayaman na tao sa mundong ito, manibig ko, mga makapanginang tao, sapagat nasa atin yung lumalaging kayaman ng katwiran na nagmula sa Diyos. Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay upang yung durable riches and righteousness, yung lumalaging kayaman ng katwiran ay mananatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano sabi 2 Peter chapter 1 verse 10? Kaya nilang po. Second book of Peter, chapter 1, verse 10. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. God bless you po. Dito po sa 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan niyo, mga panatag kayo, sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin niyo, ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Amen.
Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So ito po ay pinagagawa ng ating mabait na Diyos na buhay na dapat gawin ng lahat ng Kristiyano na lingkod na matapat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang yung lumalaging kayamanan at katwiran ay mananatili sa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Ating pagsumikapan ng mga panatag sa pagkatawag at pagkahirang sa atin para hindi po tayo kailanman matitisod, mga inibig ko. Isagawa natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi ka lamang naging banal pag tayo sa panamban, kundi nasaan ka man dako ng mundong ito, anuman ang ginagawa sa opisina ka man o sa school, sumunod ka sa kabanalan sapagkat ang tumawag sa atin ay banal, kaya magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay. Magtapat tayo sa lahat ng bagay sa pag-ibigay, sa pagpupuri, sa paghayo, sa pag-aayuno, lalo na kinakailangan na tayo lagi nag-aayuno ngayon sapagkat we are in the last days, perilous time, mga inibig ko. Tayo na suling panahon. At yan lang na ating magiging sandata, mga inibig ko. Kaya ibig sabihin, ano man po ang mga trials, mga persecution, kahirapan, maging kamatayan, ito po hindi makapaghihiwalay sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Preso Kristo. Bagkus tayo po maglingkod, lagi ng buong katapatan. Huwag tayong titingin sa ating kapwa sapagkat lahat tayo, piniperfect tayo ng ating namalapan ng pamanibig ko. Ang tingnan lagi natin, ang author and finisher of our faith, our loving God, our dear Jesus, modest outside, our beloved of our pastor, mga inibig ko. Yung pananampalataya niya, na kung saan abot hanggang langit, mga inibig ko. Yan ang ating tularan, sundan natin, mga inibig ko. Kaya nga, panghawakan po natin, mga inibig ko, yung lahat ng katuusan ng mga palapon, huwag tayong matitisod kailanman. Maraming katitusan ng mga inibig, huwag tayong titingin po dyan, mga inibig. Panghawakan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpupunyagi, pagsisikap, mga inibig ko, sa pagsasakripisyo, pag-ayuno ng propeta ng Diyos, tayo ngayon, milyon-milyon may harap na walang kapintasan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo yung kayamanan ng propeta ng Diyos. Kaya nga sabi niya, kahit sa milyon, bibili siya ng tao para mailapit. Kaya nga tuwa ang ating minamahal ginagawa ng pastor pag tayo po ay nakapagdadala ng mga bunga, mga inibig ko. Sapagkat yan po ay talaga namang agawin natin, mga inibig ko, yung mga nasa kapahamakan. Ganon din ang ating kalalagayan dati. Huwag tayo lamang. Kundi pagkus, ibahagi mo yan, yung mga gadget natin, gamitin natin yan para kay humayo, mga inibig ko. At pag nagawa natin ng mga bagay na yan, mga inibig ko, makakamtan mo, grabe pagpapalabihan ng ating mga panahon. Sapagkat kung ang puso't isipan mo ay lagi nakapokus sa mga bagay, ng mga material na bagay sa mundong ito. Yung ba yung patutunan natin, beloved sister? Sister Pipino, yung kanyang kuya, na focus sa mga material na bagay. Sabi niya, kuya, maglingkod ka. Sabi niya, marami, malapit na ito. Oh, dumating nga yung sinasabi nilang, milyon ba yun o bilyon? Milyon pa yata. Oh, pero kinuha na siya ng hanapan. Wala na. Hindi na siya pero bago pa rin siya kinuha ng hanapan, napagsisi pa rin. Nakapagbalik loob pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. Kaya nga sabi ng banal sa kasulatan sa Josue 24:20, kung inyong pababayaan ang paglilingkod at kayo maglingkod sa ibang Diyos, sabi ng banal sa kasulatan, kayo aking pupuksain, sabi ng ating dakilan sa buhay. Kaya maging maingat po tayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung kaligtasan natin, higit pa ito sa lahat ng kayamanan sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya sabi ng ating minamahal, ginagawa pa sa lagi, panghawakan yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan. Fight a good fight of faith, mga inibig ko. Ano man mga pagsubok, tingnan natin lagi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin yan, anong regalo ng ating mahal na Panginoon? Dito pa man sa lupang ito. Pasasaganain ka sa bago pa makapasok sa kalangitan, mga inibig ko, dito pa man sa lupang ito, pasasaganain ka na ng ating mahal na Panginoon. Ano sabi sa last verse? 2 Peter chapter 1, verse 11. Kaya nilaman po. Huling talata na po ito. Maghanda mo mawit manugtog. Second book of Peter, chapter 1, verse 11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 11. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord!
Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Pag mananatili sa ating yung lumalaging katwiran, yung kayamanan ng Diyos sa ating, mga inibig ko, dito pa man sa lupang ito, bago pa tayo kuhanin ng mahal na Panginoon, anytime now, pasasaganain ka na ng lubos. Mga nag-testify natin, mga kapatid, mga inibig ko, mula sa kahirapan, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lamang malusog ka, kapatid. And that is wealth, mga inibig ko. Kayamanan na po natin yan. At magsabi, praise the Lord. Maraming mayayaman ngayon, mga inibig ko, mga bilyonaryo, gulay naman ang katawan. Hindi nila makain, gusto nilang kainin. Pag lalaglalakad sila, may mga umaalalay sa kanila. Pero tayo na mga anak ng Diyos, totoong pinagpala sa physical, material, lalo sa spiritual ang pagpala. At ngayon, anytime now, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kayamanan at karangalan ay nasa akin, oo, lumalaging mga kayamanan at katwiran, upang aking papagmanahin ng pag-aari, yaong nagsisiibig sa akin, at upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayin lahat, may inibig ko. Habang tayo po inimbitahan natin at inibig ng mga baguhan, mga bisita. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap. Maging sa ating beloved broadcast viewers, tanggapin po ating mahal na Panginoon. Tayo po tumayin lahat, may inibig ko. At gawin natin panalangin ng awiting ito. Amen, praise God. Na yung Diyos na nagmamahal sa atin, na dapat nating mahalin ng lubos, may inibig ko. Hallelujah, habang tayo may lakas. Hallelujah. Dito po mga baguhan, wag po kayong mahiya. Dito po kayo sa harapan. At habang kita po binibigyan po sa beloved ko preacher, Brother Joey, sa kanya pong altar call. Amen, praise God. Hallelujah. Hindi ang tagumpay Amen. Praise the Lord. God bless you. My beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Yes, amen. Hallelujah. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Amen. Hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong to. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Yes, Jesus. Hindi karangyaan o ang kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko to. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon, mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko to. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon.
Yes, amen. O Hallelujah. ang kaalaman. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Di karangalan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala. Hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal kita sa buhay ko. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mga minamahal, napakinggan natin ang purong ebanghelyo ng kaligtasan. Mga minamahal, na maunawaan natin na lahat ng bagay, kayamanan, karangalan, kayamanan, katwiran, nagmumula sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, yung mga bagay na yan ay ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Paglubos mo siyang inibig, kung paano itinuro ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Inuna nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nila tiningnan ang kahirapan nung pioneering pa lang ang ating banal na iglesia. Ang tiningnan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ng lubos na kahalagahan ng kaligtasan na siya ring itinuturo sa atin, mga minamahal ko. Hallelujah! Kapag inuna mo ang ating dakilang Diyos, idaragdag na lamang ang lahat ng bagay na iyong pangangailangan. Ngunit mga minamahal, may mga ilan na pag nariyan na ang kayamanan, pag nariyan na ang karangyaan, pag nariyan na ang katanyagan, nakakalimot. Mga minamahal, ang nais ng ating dakilang Diyos, yung mananampalataya na hindi nakakalimot sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, dahil yung tawagin tayo sa banal na gawain na ito, mga minamahal ko, hindi biro. Bigyan natin ng kahalagahan. Yung ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Yan po'y grabing kayamanan na, mga minamahal ko. Hindi kayang pantayan ng salapi. Yung pag-ingatan ka, pagalingin ka, bigyan ka ng kapayapaan, hindi kayang bilhin yan, mga minamahal ko. Ang nagbibigay niyan ay ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, mga minamahal, wala tayong gagawin sa huling panahon kundi magpatuloy maglingkod ng buong katapatan. Yung narito ka sa ating banal na gawain, naglilingkod ng tapat, mga minamahal ko, yan ay tiyak na kayamanan, siguradong sigurado. Iiwanan natin ang mundong ito. Marami pang pagsubok, mga kalamidad na darating, mga pandemic. Pagkatapos ito, may mga susunod pa. Ngunit sa atin, walang hanggan ang pagpapala ng Diyos. Ano man ang kalalagyan natin, ano man ang kagandapan na masasamang nagaganap, laging mabuti ang Diyos. Laging mabuti ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Bigyan natin ang kahalagahan ang paglilingkod. Gamitin natin ang mga kayamanan na yan para sa kaligtasan na marami. Patuloy tayo magpuri sa ating dakilang Diyos habang nararamdaman natin ang kanyang banal na presensya. Mahal kita, mahal na Panginoon. Ideklara natin
sa gawa natin, mga binal. Patunayan natin sa ating dakilang Diyos. Oh, mahal ka namin, dakilang Diyos. Hallelujah.